Bumubuhos ang malakas na ulan sa labas ng St. Jude Hospital, kasabay ng pagsara ng tubig sa maduming kalsada ng Maynila ay ang pag-agos ng luha na pilit pinipigilan ni Maricel. Nakatayo siya sa kanyang post sa entrance ng ospital, suot ang asol na uniforme ng security guard. Mabigat ang bawat paghinga niya. Sa bawat minutong lumilipas, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa probinsya, sa isang kubo na halos gibain na ng hangin, kung saan nakaratay ang kanyang ama. Ang dilim ng gabi ay kasing dilim ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Naalala niya ang huling tawag ng kanyang nanay Loring kahapon. Sel, anak. Garalgal ang boses ng matanda sa kabilang linya. Wala na tayong bigas. Yung gamot ng tatay mo, 3 araw nang hindi naiinom. Namimilipit na naman siya sa sakit ng ulo. Dumadagdag pa ang hapdi ng mata niya. Patawad anak, patawad kung pabigat kami sa'yo. Gusto sanang sumigaw ni Maricel noon. Gusto niyang sabihin na, Nay, hindi po kayo pabigat. Pero wala ring lumalabas sa bibig niya, kundi hikbi. Ang sahod niya ay kakarampot. Ang pangarap niyang maiahon ng pamilya ay tila isang suntok sa buwan. Nabalik siya sa realidad nang biglang bumukas ang automatic door. Lumabas si Dr. Enrico Delgado, ang sikat na head surgeon ng ospital. Kasama ang kasintahan nitong doktor din na si Dr. Clariza Gomez. Amoy na amoy ni Maricel ang mamahaling perfume ng mga ito na humahalo sa amoy ng mga antiseptic. Hoy, guard! Sigaw ni Dr. Delgado. Hindi man lang tinitingnan si Maricel sa mata. Agad na tumalima si Maricel. Inayos ang tayo at sumaludo. Magandang gabi po, Dok. Anong magandang gabi? Iritableng sagot ng doktor habang inaayos ang mamahaling relo. Tingnan mo nga yung sapatos mo. Puro putik. Dinadala mo ang dumi ng kalsada dito sa ospital ko. At isa pa, nakita ko yung basurahan sa pantry namin. Puno na. Bakit hindi mo pa tinatapon? Napalunok si Maricel. Dok, pasensya na po pero security po ako. May naka-assign po na janitor para sa... Hindi pa siya tapos magsalita ay dinuro na siya ni Dr. Gomez. Aba, sumasagot ka pa? Ang janitor, umuwi na dahil may sakit daw. So ano, hahayaan mong bumaho ang office namin? Alam mo bang ang halaga ng 1 oras namin ay katumbas na ng 1 taong sahod mo? Huwag kang magmagaling, linisin mo yon. Pati na rin ng CR sa executive lounge. Madumi ang inidoro. Pero ma'am, bawal po akong umalis sa pinto. Baka po may pumasok na. Wala akong pakialam. Sigaw ni Dr. Delgado na umalingaw-ngaw sa labi. Kapag hindi mo nilinis yon sa loob ng 10 minuto, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho ngayong gabi din. Gusto mo ba yon? Gusto kong magutom ang pamilya mong hampas lupa? Nanikip ang dibdib ni Maricel. Ang salitang hampas lupa ay parang punyal na tumarak sa puso niya. Alam na niyang wala siyang laban. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan ng tatay niya ng gamot. Huwag po, Dok. Nanginginig na sagot ni Maricel. Nakayoko. Gagawin ko na po. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Bilisan mo. Asik ni Dr. Gomez bago sila tumalikod at nagtawanan na parang walang tinapakang tao. Habang naglilinis ng kubeta, tumulo ang luha ni Maricel sa inidoro. Ang mga kamay na dapat sana ay nag-aaral o nagtatrabaho ng marangal ay heto, nagkukuskus ng dumi ng mga taong ang tingin sa kanya ay basura. Nay, tay, konting tiis na lang po. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, mas lalong naging matindi ang bigat sa ospital. Maraming pasyente ang dumating. Nakita ni Maricel ang isang matandang lalaki na inalalayan ng anak nitong umiiyak. Mukhang stroke ang nangyari. Gusgusin ang damit nila, halatang galing sa mahirap na lugar. Lumapit sila sa admitting section kung saan naroon si Dr. Delgado
na nagtitingin ng charts. Dok, tulungan niyo po ang tatay ko. Hindi na po siya makahinga. Sigaw ng anak. Tiningnan lang sila ni Dr. Delgado mula ulo hanggang paa. May down payment ba kayo? 30,000 ang initial deposit para sa emergency room, admission at CT scan. Dok, wala po kaming pera ngayon pero parating na po ang kapatid ko. May dala pong sanla ng lupa. Parang awa nyo na. Gamutin nyo na po siya. Pagmamakaawa ng lalaki. Lumuhod pa ito sa harap ng doktor. Ngumisi si Dr. Delgado ng mapakla. Awa? Hindi naman to charity. Pribadong ospital to. Kung walang pera, sa public hospital kayo pumunta. Doon kayo bagay. Dok, mamatay po ang tatay ko. Ang layo pa ng public hospital. Kahit po first aid lang. Humarang si Dr. Gomez. Guard! Guard! Ilabas nyo nga ang mga to. Nagkakalat sila ng germs dito. Ang ingay-ingay. Nakakaistorbo sa mga paying patients. Tiningnan ni Maricel ang mag-ama. Durog ang puso niya. Gusto niyang tulungan ang mga ito. Pero nakatingin sa kanya ng masama si Dr. Gomez. Napilitan siyang lapitan ang mag-ama. Kuya, pasensya na po. Bulong ni Maricel habang inaalalayan sila palabas. Pilit na inaabutan ng 20 pesos na natitira sa bulsa niya para sa pamasahe. Doon po sa kabilang kanto, may klinik ng bayan. Baka po tanggapin kayo doon. Kitang-kita ni Maricel kung paano isinara ng doktor ang pinto. Nagpupunas ng alkohol sa kamay na para bang nandidiri. Ang hirap talagang makihalubilo sa mga mahirap, no? Rinig niyang sabi ni Dr. Gomez. Dapat sa kanila hindi na nagpapa-ospital. Sayang lang ang mga gamit. Kumirot ang puso ni Maricel. Ganito rin kaya ang tingin ng ibang tao sa mga magulang niya sa probinsya na sayang lamang silang gamutin. Lumipas ang ilang araw at kumalat ang balita sa buong bayan tungkol sa kasamaan ng ugali ng mga doktor sa St. Jude. Nakarating ito kay Mayor Remedios Sanchez, isang mayora na kilala sa pagiging istrikto pero makatao. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasakupan ay may ganitong uri ng diskriminasyon. Isang tanghali habang tirik na tirik ang araw, isang matandang babae ang dahan-dahang naglakad papunta sa entrance ng ospital. Nakadaster ito na kupas, may mantsa ng putik at gulo-gulo ang buhok na parang hindi nasuklay ng isang linggo. Umuubo ito ng malakas, halatang hirap na hirap. Ito ay walang iba kundi si Mayora Sanchez na nagpapanggap. Sa lobby, nakasalubong niya agad si Dr. Gomez na papasok pa lamang. Tulong! Tulong po! Paos na sabi ng nagpapanggap na Mayora. Inabot niya ang kamay ng doktora. Masakit ang dibdib ko. Agad na hinawi ni Dr. Gomez ang kamay ng matanda at umatras. Yak! Huwag mo nga akong hawakan, ang baho mo. Guard, bakit yung pinapasok ang pulubing to? Nagmamadaling lumapit si Maricel. Ma'am, pasensya na po. Lola, dito po tayo sa gilid. Paalisin mo yan. Sigaw naman ni Dr. Delgado. Nakararating lang. Nakakasira ng image ng ospital ang mga katulad niya. Tingnan mo nga, baka may tuberculosis. Ilabas mo yan, kundi ikaw ang tatanggalin ko. Dok, mukhang emergency po. Namumutla po siya. Pangatwiran ni Maricel. Hawak ang braso ng matanda para alalayan. Wala akong pakialam. Bulyaw ni Dr. Delgado. Walang pambayad yan. Tingnan mo ang itsura. Ni pambili ng sabon wala yan. Layas! Dahil sa takot na mawala ng trabaho at hindi na mapagamot ng ama. Dahan-dahang inakay ni Maricel ang matanda palabas ng air-conditioned na lobby, papunta sa mainit na waiting shed sa labas. Pero hindi niya ito iniwan. Pinaupo niya ang matanda sa bench. Nakita ni Maricel ang panghihina nito. Ang drama ng matanda ay tila totoo sa paningin ni Maricel dahil naalala niya ang kanyang ina. Lola, ayos lang po ba kayo?
Tanong ni Maricel, punong-puno ng pag-aalala ang boses. Tumango ang nagpapanggap na mayora. Nagmamasid sa reaksyon ng gwardya. Uhaw, uhaw na ako ineng, at gutom. Wala pa akong kain mula kahapon. Pinalayas ako ng mga doktor. Akala ko ba gamutan dito? Hindi nakakibo si Maricel. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon ang huling 200 piso. Ito na lang ang natitira sa sahod niya. Ipapadala niya sana ito mamaya para pandagdag sa gamot ng tatay niya. Kung ibibigay niya ito, wala siyang maipapadala. Magugutom ang tatay niya. Pero kung hindi niya tutulungan ang matanda sa harapan niya, baka ito naman ang mamatay. Pumikit si Maricel at humugot ng malalim na hininga. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa tatay at nanay ko. Hindi ko po kayang tiisin ang matandang to. Kinuha ni Maricel ang kanyang lunchbox, kanin at pritong itlog na niluto niya kaninang madaling araw. Kinuha rin niya ang 200 sa bulsa. Lola, malambing na sabi ni Maricel. Ito po, may tubig at pagkain po ako. Kainin niyo na po ito. Gulat na tiningnan siya ni Mayor Sanchez. Saan yung pulubi? Ha? Paano ka? Tanghalian mo ito, security guard ka. Kailangan mo ng lakas. At pera mo to? Pinilit ni Maricel nang umiti kahit nangingilid ang luha sa mata. Ayos lang po ako, Lola. Sanay po ako sa gutom. Mas kailangan niyo po ito. Yung pera po, 200 lang yan pero pwede na po pambili ng gamot sa ubo o vitamina. Pasensya na po kayo sa mga doktor sa loob ha. Hindi po kasi lahat ng may pinag-aralan, may puso. Sigurado ka ba? Tanong ng Mayora. Tinititigan ng mga mata ni Maricel. Ito na lang yata ang pera mo. Opo, sagot ni Maricel. May sakit din po kasi ang tatay ko sa probinsya. Nabulag na po siya dahil walang pampagamot. Kaya ayoko pong mangyari sa inyo yun. Sige na po, tanggapin nyo na po. Huwag nyo na po akong intindihin. Tinanggap ng Mayora ang pagkain at pera. Kinain niya ang baon ni Maricel habang nagkukwento ang dalaga tungkol sa pamilya nito. Nalaman ng Mayora ang lahat. Ang pang-aapi, ang paglilinis ng kubeta, ang hindi makataong pagtrato. Bago umalis ang matanda, hinawakan niya ang kamay ni Maricel. Salamat ineng, napakabuti ng puso mo. Tandaan mo, ang kabutihan ay may sukli. Mag-iingat po kayo, Lola. Kaway ni Maricel habang bumabalik sa post. Gutom at walang pera, pero magaan ang loob. Kinabukasan isang kakaibang umaga ang sumalubong sa St. Jude Hospital. Hindi pa man nakakapagkape ang mga doktor. Dumating ang isang convoy ng mga sasakyan ng gobyerno. May mga pulis at media. Nagkukumahog na lumabas si Dr. Delgado at Dr. Gomez. Inayos nila ang kanilang mga coat. Anong nangyayari? Bakit may media? Tanong ni Dr. Gomez. Baka bibigyan tayo ng award. Siyempre, tayo ang pinakamagaling na ospital dito. Mayabang na sagot ni Dr. Delgado. Bumaba mula sa magarang sasakyan si Mayora Remedios Sanchez. Nakapormal na damit, suot ang sash ng pang-alkalde at may dalang otoridad na nakakapang hilakbot. Lumapit agad si Dr. Delgado. Nakipagkamay na abot tengang ngiti. Mayor Sanchez, anong atin? Napadalaw po kayo sa aming ospital. Hindi tinanggap ni Mayor ang kamay ng doktor. Nanatili siyang seryoso. Ang mga mata ay nanlilisik. Naparito ako para bisitahin ng isang kaibigan at para linisin ang dumi sa bayang to. Kaibigan? Nagtaka si Dr. Gomez. Sino po, Mayor? Nasa VIP suite po ba? Hindi. Nasa pinto. Sagot ng Mayor. Lumingon ang lahat kay Maricel. Nagulat at nakatayo sa gilid. Guard? Sigaw ni Dr. Delgado. Mayor, yan po. Isang hamak na guard. Naglakad si Mayor Sanchez palapit kay Maricel.
Niyakap niya ito ng mahigpit sa harap ng mga kamera at ng mga doktor. Maricel, kumusta ka? Salamat sa pritong itlog at 200 piso kahapon. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Delgado at Dr. Gomez. Halos malaglag ang kanilang mga panga. Ang mata ng gusgusin na pinalayas nila at tinawag na mabaho ay ang mayora. Kayo po? Kayo po yung... Nauutal na sabi ni Dr. Gomez. Humarap si Mayor Sanchez sa mga doktor at nagbago ang anyo ng mukha nito mula sa pagiging maamo tungo sa galit. Opo, ako yung mabaho. Ako yung hampas lupa. Ako yung sinabihan yung walang pambayad. Sigaw ng mayora na nagpatahimik sa buong paligid. Nakita ko kung paano nyo tratuhin ang mga mahihirap. Para kayong mga Diyos-Diyosan na ang tingin sa tao ay base sa laman ng bulsa. Nakakahiya kayo. Sinumpaan nyo na magliligtas ng buhay. Pero pera lang ang mahalaga sa inyo. Mayor, magpapaliwanag po kami. Subok ni Dr. Delgado. Wala kang ipapaliwanag. Putol ng mayora. Huli na kayo sa akto at marami akong natanggap na reklamo. Ngayon din, ipapasara ko ang medical license nyong dalawa. Sasampahan ko kayo ng kaso sa administrative negligence at discrimination. Hindi kayo karapat-dapat magsuot ng puting uniforme. Dumating ang mga pulis at inaresto ang 2 doktor para dalhin sa presinto at imbestigahan sa iba pang reklamo at korupsyon sa ospital. Habang hinihila sila palayo, sumisigaw si Dr. Delgado ng tawad. Pero bingi na ang taong bayan sa kanila. Ang mga pasyente sa waiting area ay nagpalakpakan. Binalikan ni Mayor si Maricel. Umiiyak na ang dalaga. Mayor, hindi ko po alam. Hikbi ni Maricel. Hindi mo kailangan malaman kung sino ako para gumawa ng mabuti, Maricel. Iyon ang tunay na kabutihan, sabi ng mayora. Dahil sa ginawa mo, hindi na maghihirap ang mga magulang mo. Mabilis na kumalat ang kwento. Naging viral sa social media ang kabayanihan ni Maricel. Maraming netizens ang naantig sa kanyang kwento. Isang lady security guard na nagbigay ng huling pera para sa isang pulubi. Tinupad ni Mayor Sanchez ang kanyang pangako. Binigyan si Maricel ng parangal bilang natatanging mamamayan. Pero hindi lang papel at medalya ang natanggap niya. Isang linggo matapos ang insidente, ipinatawag si Maricel sa munisipyo. Maricel? Sabi ng mayora habang inaabot ang isang sobre at susi. Ito ay scholarship grant para sa kapatid mo kung meron man. At ito naman ay business capital. 100,000 piso para makapagsimula kayo ng negosyo sa probinsya. At sagot ko ng pagpapagamot sa tatay mo sa pinakamagaling na espesyalista sa mata sa Maynila. At huwag kang mag-alala, mababait ang doktor na titingin sa kanya. Napaluhod si Maricel sa harap ng mayora, humahagulgol. Mayor, sobra-sobra na po to. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit. Ikaw ang hulog ng langit, Maricel. Ipinakita mo sa amin na hindi hadlang ang kahirapan para tumulong. Umuwi si Maricel sa probinsya na parang isang bayani. Sinalubong siya ng kanyang nanay Loring at tatay Jose. Dinala nila ang tatay Jose sa Maynila. Isinailalim ito sa operasyon. Makalipas ang ilang araw na paghihintay, tinanggal ang benda sa mata ng matanda. Tay, tawag ni Maricel habang hawak ang kamay ng ama. Nakita niyo na po ba ako? Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Malabo pa noong una. Nasisilaw sa liwanag, pero unti-unting naaaninag niya ang mukha ng kanyang anak na matagal niyang hindi nasilayan. Tumulo ang luha mula sa mata ng tatay Jose. Luha ng saya, hindi ng sakit. Ang ganda mo, anak, bulong ng matanda. Nagyakapan ng mag-anak. Ang dating kubo na gigibain na ng hangin ay napalitan ng isang maayos na bahay na bato
at may maliit na grocery store sa harap. Hindi man sila naging milyonaryo, naging sapat ang lahat para mamuhay sila ng marangal at masaya. Mula noon, naging inspirasyon si Maricel sa mga kabataan. Tuwing may magtatanong sa kanya kung ano ang sikreto sa pagbabago ng kanyang buhay, simple lamang ang sagot niya. Kahit gaano kadilim ang mundo, huwag kang mapapagod maging liwanag sa iba. Dahil ang kabutihan na ibinibigay mo, babalik din sa iyo nang higit pa sa inaasahan mo. Sa huli, ang mayayabang na doktor ay nawala ng lisensya at namuhay sa kahihiyan. Samantalang ang hamak na security guard ay namuhay ng may dangal at pagmamahal. Lumipas ang 2 taon mula nang magbago ang takbo ng buhay ni Maricel. Ang dating maliit na tindahan na ipinagkaloob sa kanya ni Mayor Sanchez ay lumago at ngayon isa ng ganap na mini grocery sa sentro ng kanilang bayan. Tinawag niya itong Loring and Jose General Merchandise bilang parangal sa kanyang mga magulang. Hindi na muling nakaranas ng gutom ang pamilya. Ang kanyang amang si Mang Jose, bagamat hindi naganap na naibalik ang dating linaw ng mata, ay malinaw na ang paningin at nakakakilos na ng may isa sa bahay. Si Aling Loring naman ay hindi na kailangang magbilad sa arawan para magsaka. Siya na ngayon ang taga-manage ng kaha sa kanilang tindahan. Sa kabila ng tagumpay, nanatiling simple si Maricel. Siya pa rin ang Maricel na masipag, mapagkumbaba at laging handang tumulong sa kapwa. Madalas siyang magpamigay ng relief goods kapag may bagyo. Isang ugaling natutunan niya mula sa kanyang sariling karanasan sa hirap. Isang hapon, habang abala si Maricel sa pag-aayos ng mga stocks ng bigas, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Bumaba si Mayor Sanchez, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang matangkad at kisig na lalaki. Maamo ang mukha nito, may matangos na ilong, at nakasuot ng simpleng puting polo shirt. Siya si Rafael Sanchez, ang kaisa-isang anak ng mayora na kararating lang mula sa ibang bansa bilang isang civil engineer. Maricel, iha. Bati ng mayora sabay yakap sa dalaga. Napadaan kami galing sa site inspection ng bagong tulay. Gusto ko sanang ipakilala sa iyong anak ko, si Rafael. Napapunas ng kamay si Maricel sa kanyang apron bago nahihiyang inabot ang kamay ng binata. Magandang hapon po, sir. Gumiti si Rafael at tila tumigil ang mundo ni Maricel sa tamis ng ngiting yon. Huwag mo na akong tawagin Sir Rafael. Rafael na lang. Madalas, ikwento ka ni Mama yung mga kabutihan mo. Masaya ako makilala ka sa wakas. Hindi inakala ni Maricel na ang simpleng pagpapakilala na yon ay magiging simula ng isang magandang musika sa kanyang puso. Simula noon, naging madalas ng pagbisita ni Rafael sa kanilang bayan. Sinasabi nitong may proyekto siyang tinatapos sa malapit, pero laging sa tindahan ni Maricel ang tuloy, tuwing tanghalian. Hindi magarbo si Rafael. Sa katunayan, siya pa ang nagbubuhat ng mga sako ng bigas kapag nakikita niyang nahihirapan ang mga tauhan ni Maricel. Nakikipagkwentuhan siya kay Mang Jose tungkol sa pagsasaka at tinutulungan niya si Aling Loring sa paglilista ng mga paninda. Isang araw, habang nagmemeryenda sila ng saging na saba sa likod ng tindahan, naglakas loob si Rafael. Maricel, panimula nito. Alam mo na hindi lang dahil sa proyekto, kaya ako nandito araw-araw. Napayuko si Maricel. Alam niya ang ibig sabihin ng binata, pero pilit na pumapasok sa isip niya ang agwat ng kanilang mundo. Rafael, anak ka ng mayora, engineer ka. Ako, dati lang akong security guard, hindi tayo bagay. Baka kung ano lang sabihin ng ibang tao. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Maricel. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Nakita ko ang puso mo, Maricel. Nung kwento ka ni Mama,
Kung paano mo ibinigay ang huli mong pera at pagkain para sa kanya, doon pa lang humanga na ako sa'yo. At ngayong nakilala kita, mas lalo akong nahuhulog. Hindi posisyon o yaman ang hanap ko, kundi ang babaeng may busilak na kalooban at ikaw yon. Nagsimula ang panliligaw na tradisyonal at puno ng respeto. Hindi ito dinaan ni Rafael sa mamahaling regalo. Sa halip, pinatunayan niya ang kanyang intensyon sa pamamagitan ng pagsisilbi. Nagsibak siya ng kahoy para sa panggatong ni Mang Jose kahit may gas stove naman sila para lang ipakita ang kanyang dedikasyon. Sumama siya sa mga feeding program ni Maricel. Ipinaramdam niya na handa siyang maging bahagi ng mundo ni Maricel. Hindi para baguhin ito, kundi para samahan siya. Subalit, hindi nawawala ang mga mapanghusgang mata. May mga mayayamang kaibigan ng pamilya Sanchez na tumaas ang kilay kapag nalaman nilang isang dating guard at tindera ang nobya ni Rafael. Sa isang charity ball na inorganisa ng munisipyo, isinama ni Rafael si Maricel. Suot ang isang simpleng beige gown na binili pa niya sa department store. Pakaramdam ni Maricel ay isa siyang maliit na isda sa karagatan ng mga pating. Rinig niya ang bulungan ng ilang bisita. Siya ba yun? Yung dating guard? Sayang naman si Rafael, engineer pa naman. Tapos sa probinsya nilang babagsak. Gusto nang tumakbo ni Maricel palabas. Naninikip ang dibdib niya at naalala ang sakit na ipinaramdam sa kanya ng mga doktor noon sa ospital. Pero bago pa man siya makahakbang palayo, umakyat si Rafael sa entablado at kinuha ang mikropono. Magandang gabi po sa lahat, wika ni Rafael. Hawak ang kamay ni Maricel at dinala ito sa gitna. Kasama ko ngayong gabi ang babaeng pinakamamahal ko. Siya si Maricel. Marami sa inyong tumitingin sa kanya base sa kanyang nakaraan bilang isang security guard. Pero para sa akin, siya ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi nasa kung paano ka tumulong sa kapwa. I am proud to be perfectly matched with a woman of such dignity. Nagpalakpakan ng mga tao, lalo na si Mayor Sanchez na nasa unahan at umiiyak sa tuwa. Sa gabing iyon, napatunayan ni Maricel na hindi hadlang ang kanyang pinagmulan para mahalin at respetuhin ng taong tama para sa kanya. Makalipas ang isang taon ng matamis na pagsusuyuan, dinala ni Rafael si Maricel sa isang lumang ospital kung saan siya dating nagtatrabaho. Sarado na ito at ginagawa ng isang public clinic sa pamumuno ni Mayor Sanchez at sa disenyo ni Rafael. Sa mismong lobby kung saan siya dating inalipusta, lumuhod si Rafael. Dito ka nakaranas ng sakit, Maricel, sabi ni Rafael habang nangingilid ang luha. Pero dito rin nagsimula ang lahat ng kabutihan na nagdala sa atin dito. Gusto kong palitan ng alaala ang lugar na to. Mula sa lugar ng pang-aapi, gagawin natin itong lugar ng pagmamahalan. Maricel, will you marry me? Napahagulgol si Maricel at tumango. Oo, Rafael, oo. Ang kasal ay ginanap sa lumang simbahan ng kanilang bayan. Hindi ito magarbo, pero punong-puno ng pagmamahal. Dumalo ang mga taong natulungan ni Maricel, ang mga kapitbahay, at syempre, ang mga magulang na sina Mang Jose at Aling Loring na halos hindi makapaniwala sa biyaya ng Diyos. Si Mayor Sanchez ang tumayong principal sponsor na ngayon ay tinatawag na niyang mama. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Pakiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya.
Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.